din sa atin mga kapatid. Amen. Ay simula tayo sa ating gawain para sa ating Panginoon. Sa gabing ito tayo magpuri buong puso sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Ang ating pupurihin sa mundo na habang dito tayo sa mundo, tayo magpuri sa ating Panginoon. Kasi yun ang layunin natin, ang bawat isa sa atin na saliksikin ang kanyang salita o utusan. Para tayo ay mabigyan ng kagalakan at mabigyan ng kaligtasan. Amen. Okay, tayo ay sisimula sa ating pagpuri. Awitan natin ang ating Panginoon. Pagpuri sa ating Panginoon Kristo. I surrender.
Amen. Lord, sa gabing ito, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus Christ, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Lord, Jesus Christ, Lord. We love you, Lord ibigay mo Jesus. na kalakasan. Amen, Jesus. Na ikaw. Amen, Jesus Christ. Amen. Amen. Sa Hallelujah. gabing ito, Lord, hindi kami nakapanawalan kung ano sa mga bagay na nagkasala kami Amen. sa mga paligid o sa mga salita. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Kami patuloy na patuloy sa na ikaw minamahal sa aming puso. Hallelujah. Ikaw ang pumapasok sa aming puso. Hallelujah. Amen. Lord, salamat kami. Umayaka. Ikaw ang nagkakalim sa bawat masasabi. Sa bawat masasabi dito. Sa bawat nanonood sa live. Hallelujah, Jesus. Ibigay ang kalakasan mo sa amin. Lord, sa gabi ito, namin sa may pagkay mo sa amin na mga bagay na kailangan sa ating kalusugan. Amen. Pagalingin mo ang bawat In Jesus' name, Christ. In Jesus' name, Christ. kagalingan. In Jesus Christ's name, Lord Jesus. Na ikaw, We believe, Lord. Amen. Lord, sa gabi ito, sa namin, pinabalik mo ang In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo ay patuloy sa ating pagpupuri sa Panginoon. Napakaganda mga kapatid Amen. na tayo ay may naunawaan bawat isa. Kasi dapat bawat isa sa atin mga kapatid may naunawaan sa ating Amen. papakinggan, sa ating ikakain sa salita ng Diyos. Kasi napaka-importante mga kapatid, unawain natin, yakapin natin ang mga ibinibigay ng ating Panginoon Amen. sa ating karunungan. Kung ano ibinigay ng karunungan ng Diyos, yakapin natin. Kasi yun yung mag-aaliw sa atin, ang ating Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu ng Diyos, na siya ang bibigay ng kagalakan, pag-aaliw sa bawat isa. Sasamahan tayo ng Diyos sa anong bagay na kalungkutan natin sa mundo nito. Tayo ay laging masaya pag ang ating Panginoon ang ating kasama. Amen. Kasi ang Diyos kahit kailanman laging nagpapasaya sa bawat mga anak niya. Pero kung tayo mga kapatid na hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos, wala tayong kasayahan dito sa mundong ito. Wala tayong kasayahan mga kapatid. Kasi ang tunay na masaya naglilingkod at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Iba yung kasayahan sa ating Panginoon. Tama. Na nasa bahay ka lang, wala kang mararamdaman ng kalungkutan. Tama. At masaya. Iba yung kasayahan sa sanglibutan. Masaya ka mamaya malungkot. Lungkot. Yung kasayahan ng Diyos, tuloy-tuloy. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, masaya tayo. Amen. Binibigyan tayo ng kalusugan ng ating Panginoon. Tama. Binibigyan tayo ng mga pangailangan. Mga pangailangan natin sa mundong ito. Ang Diyos na nagpo-provide. Kaya huwag natin gamitin ang ating kakayanan sa mundong ito. Gamitin natin ang binibigay ng Diyos Amen. ng karunungan. Yun yung tunay na masaya dito sa mundong ito. Habang buhay
sa mundong ito, masaya ka. Mas lalo pa doon sa ikalawang buhay natin. Amen. Habang buhay na tayo doon na mas higit pa ang kasayahan natin dito sa mundong ito. Doon talagang hindi natin mapapaliwanag ang kagalakan at kasayahan sa piling ng Diyos. Kaya pagsikapin natin mga kapatid na tayo ay matanggap tayo pagdating ng araw na mawala tayo sa mundong ito, na maging masaya pa rin tayo sa kabilang buhay. Kasi kung hindi tayo masaya Tama. sa kabilang buhay, ay hindi kayo sa piling ng Diyos. Diyos. Kundi nasa piling ni Satanas. Kaya yun yung kailangan natin pagsikapan dito sa mundong ito habang nabubuhay tayo mga kapatid. Bulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Amen. Maniwala tayo sa katotohanan. Kasi ang bawat isa sa atin mga kapatid, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos na tayo ay magsaliksik ng kanyang mga salita. Hallelujah. Huwag natin papakinggan sa kapwa natin tao o kung may magsishare man ng sa Biblia. Hindi salita lang ng tao, kundi na sa Biblia. Kaya sa gabing ito mga kapatid, napakabiyaya natin na tayo ay patuloy na nagpupurit sa Panginoon. Talagang matyaga, hindi sa matyaga, talagang patuloy tayo sa pagpuri sa Diyos. Tama. Ito yan. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Amen. Hindi tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Hindi sa nagtitiis, kundi tunay na kinikilala natin buong puso ang ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, sa gabing ito, napaka saya na kahit tayo lang masaya. Tama. Kasi yung mga tunay na nagmamahal sa Panginoon. Kasi kung tayo ay may kabahagi na parang hindi masaya, nakikita naman sa bawat isa. Kung masaya ka sa gawain, sa salita ng Diyos, kapakinig, at talagang nasa puso mo ang tunay na pagmamahal sa atin. Amen. At tunay sa pagtanggap natin sa Kanya. Kaya tayo sa gabing ito mga kapatid, napakaganda. Praise God na tayo ay tinawag tayo ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Napaka-iyaya at masaya. Yung mga ibang tao, hindi natin alam anong kasayahan nila. Dito sa mundo. Kasi masaya sila lagi sa mundo. Pero nakikita ko ang kasayahan nila iba sa kasayahan ng ating Panginoon. Amen. Kaya patuloy tayo mga kapatid. Talagang ang Diyos ang sumasama sa atin. Ang Panginoon, minahal tayo, binigyan tayo ng pagkakataon na may ligtas. Kasi ng Diyos, binahal tayo ng Diyos. Amen. Kasi binigyan pa tayo ng kaligtasan Pagkakataon. Amen. ng ating Panginoon. Hindi tinubos tayo sa ating mga kasalanan para sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kaso tayo naman mga kapatid, iba naman
pananaw natin. Pananaw natin sa mundong ito. Kaya ibahin natin ang mga nasa puso natin, ang may nalalaman sa ating puso, at mga nalalaman natin mga noon. Tama. Baguhin natin. Kasi mga mali na pananaw, ang mga gawa-gawa ng tao. Sigat na sa ating mga kapatid, hindi natin sisi kung bakit gano'n naniniwala sa mga sinasabi-sabi ng tao. Pero may pag binigyan sila ng karunungan ng Diyos, tanggapin nila at malalaman nila ang katotohanan. Okay, sa gabi ito mga kapatid, may dapat tayo sa testimony kung tayo ay mayroong testimony sa ating dahilan. Mga ganong bagay, mga dahilan, katamaran sa pagpuri sa ating Panginoon. Sa isang buwan, sa isang linggo, isang beses na nga lang, hindi pa totoo. Kaya hindi kayo binibigyan ng kasayahan at pag-aaliw sa inyo ng ating Panginoon dahil hindi naman kayo tunay na nangako sa Panginoon. Kasi kung tunay kayo na nangako sa Panginoon, ginagawa nyo ang gampanin ng kautusan ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan. Amen. Kasi napaka banal ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang bawat salita ng Diyos, maraming ibig sabihin ng ating Panginoon. Amen. Tama. Na kayo, maraming yan. Pag binulay-bulay nyo ang salita ng Diyos, malilinawan mo. Kaya napakaganda. Okay, sa gabing ito mga kapatid, may magpapatuto sa atin. Okay, ako muna mga kapatid. Amen. Share lang ako ng aking, sa aking nasa puso ko lagi, mga kapatid. Amen. Share ko sa inyo mga kapatid. Ang nalalaman nasa puso ko mga kapatid. Laging gusto kong makahanap ng, parang gusto kong makapiling ng mga totoo na mga mananampalataya. Parang iniingit ko sa Panginoon. Darating na. Yun yung laging nasa puso ko eh. Na sana makapiling natin yung mga totoo. Kasi para tayo ay sabay-sabay tayo na nasa puso, na sabay-sabay tayo magpupuri sa Kanya. Amen. Yun yung lagi kong nasa puso, masaya na kahit nasa bahay ako, na nasa taas lang ako sa duyan. Duyan ako doon. Tingin-tingin ako sa langit. Kaya napaka ganda mga kapatid pag nasa Panginoon tayo, na kahit nasa bayan ko wala akong iniisip, masaya, at ang Panginoon ang nagpapalinaw sa aking kaisipan. Amen. Kaya papasalamat ako sa Panginoon na lahat ng bagay
mga pangailangan ko, pangailangan sa pang-pinansyal, ang Diyos ang bibigay. Lahat. Hindi ako nangamba ang ating Panginoon nandiyan lang. At magpapasalamat ako sa Panginoon na siya ay patuloy na sinasamahan tayo sa ating gawain. Lagi tayong masaya at ang ating pamilya, ang ating anak, tuloy-tuloy sa pagpuri na sana na hiling sa Panginoon na lagi siyang may matutunan, may tanggapin niya ang karunungan ng Diyos. Kasi napaka-importante ang karunungan ng Diyos. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na hindi kami binibigyan ng bagay na malalang karamdaman. Amen. Kaya ang Diyos, hindi ako umiiwalay sa kanyang sa mga binibigay na tungkulin sa akin. Siya ang nagpapalinaw. Siya na bibigay ng kalakasan ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lahat siya. Kaya ganun din mga kapatid ko, sana tawagin sila ng Diyos na makaunawa sa salita ng ating Panginoon. May sinisend ko doon sa group chat namin, family group. Amen. Sinisend ko ang mga salita ng Diyos. Sana maunawaan nila mabuti ang katotohanan. Kasi yun yung importante. Huwag tayo makinig sa mga sabi-sabi lang. Kaya, praise God, ang Diyos ang bibigay ng kagalakan sa mga isa. Kaya yung laking may share sa inyo mga kapatid na ganun nga, lagi kong nagpupulay-mulay doon sa bahay. Amen. Mga kapiling natin ng mga kapatidan natin na totoo. Yung lagi kong nasa puso. Kasi yung mga kapatira na hindi totoo, parang lupay-pay kasi hindi man totoo. Lupay-pay sa pananampalataya. Totoo yan. Right. Kasi kung mga totoo sila, masigasig sa gawain. Tama. Laging inapigahandaan. Yun yung Tama. lagi kong nasa puso. Kasi ganun din ako dati mga kapatid. Mhm. Nung wala pa akong unawa, hindi pa ako tinawag ng Diyos, parang ako Wala lang. wala. Hindi ko rin Pero ngayon, natanggap ko ang katotohanan, masigasig at patuloy sa pagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. Kasi galing na ako dyan mga kapatid, Oo. sa mga ganong yung matamlay ka talaga pag hindi mo tinanggap ang katotohanan. Praise God. Amen. Kasi, kaya matamlay ka kasi iniisip, ganun din ako, nung iniisip ko na baka mawala ako sa sanglibutan. Butan, oh. Yun yung iniisip ko unang-una. Pero ang Diyos ang Diyos ang tumawag at pinaunawa ang salita ng ating Panginoon Panginoon. at kautusan niya. Kaya yung kautusan ng Diyos pinasok ko sa aking puso, may takot ako sa Panginoon. Amen. Ganun pala pagdating ng panahon. Amen. Yun yung ipasok natin sa puso at isipan, mga kapatid. Pag mawala tayo dito sa mundo, saan tayo pupunta? Kung patuloy tayo sa sanglibutan, masaya tayo sa sanglibutan,
Isa yan sa sanglibutan. Matapos lang, konting oras lang. Pag uwi mo sa bahay, wala. Matamlay. Kung nasa Panginoon ka, tuloy-tuloy. Totoo yan. Masagana. Mapayapa. Kagalakan. Ang pamumuhay, ang kagalakan mo. Totoo yun. Kasi ako dati mga kapatid, patotoo ko sa inyo na ako makasanglibutan dati. Pero parang tinatawag ako ng Diyos, may umaagaw din sa akin sanglibutan. Pero pinili ko ang Diyos kasi tiwala ako sa Panginoon. Amen. Pinili ko ang aking Panginoon. Kasi sanglibutan, sabi ko pa, inimagine ko mga kapatid, noon, wala ako sa Panginoon, magulo ang aking isipan, laging mainit. Pero ngayon mga kapatid, wala, malinaw at magaan ang aking kaisipan. Maliwanag. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Kaya tandaan niyo mga kapatid, pag nasasanglibutan kayo, ang isip niyo magulo. Ano nyo, bulay-bulayin nyo. Pag nasasanglibutan kayo, magulo ang isip niyo. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan nyo na ganito ba, punta ako doon, masaya doon. Pupunta kayo doon sa sanglibutan. Pero kung nasa Panginoon kayo, isip nyo lagi nasa Panginoon. Masaya. Kaya papasalamat ako sa Panginoon na tunay siya na binabago niya ang bawat isa sa atin. Amen. Kung tayo ay mga anak ng Diyos. Totoo yan. Kung kayo ay binabago ng Diyos, wag niyo nang patigasin ang inyong puso. Totoo. Kasi pagdating na naman nagsawa ang Diyos sa inyo, wala na. Hindi na kayo tatawagin pa. Papabayaan kayo. Pabayaan kayo. Totoo yan. Papabayaan kayo ng Diyos. Kasi ang titigas nyo. Sige, yan lang kayo sa kasayahan nyo, sa sanglibutan. Tinatawag kayo ng Diyos, ayaw nyo. Nasa sa inyo kasi sarili nyo naman yung papahamak sa inyo. Hindi naman ang ating Panginoon. Amen. Kung di ang sarili nyo pinapahamak nyo. Binibigyan kayo ng kaligtasan ng Diyos, ayaw nyo tanggapin. Kaya ang sisihin nyo, sarili nyo, mga kapatid. Kaya napakaganda pag tayo ay tunay na anak ng Diyos. Nakikinig sa mga pagsaway ng ating Panginoon. Kaya salamat ako sa Panginoon. Yung laking ma-share at patutusan ng mga kapatid. Mayroon pa sa atin mga kabataan. Operation ay andog.
patuloy magpapil sa ating Amen. buhay sa ating Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Ang tanging alam ko. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako
Hallelujah. Praise God. Kaya ang Diyos. Tayo tayo muli sa offering song ng kapatid. Okay, hallelujah tayo. Kasi tayo, kapatid. Amen. Tayo sa Lord. Bigyan natin ang ating O Lord na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa gabi ito, tinutulong namin ang bawat isa sa pasasalamat na ikaw ang bibigay sa bawat isa sa amin. Lord, ang puso namin na ilang pasasalamat sa uso na ikaw ang bibigay kung paano kami buhay sa amin. Ikaw ang bibigay ng pagpilis sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw ang bibigay ng bawat isa. Ano ang pangailangan namin, Lord? Ikaw ang bibigay na hindi kami mag-isip at subalit, Lord, ang puso ng tiwala na yung mga anak na ikaw ang bibigay ng bagay na pangailangan. Lord, sa oras na ito,
bago, Lord, kung sila ay tunay na lapit sa iyo. Lord, yung aking dalangin sa gabi ito, nabalik ko ng Hallelujah sa Kristo. Amen. Amen. Kaya, Hallelujah, tayo ay patuloy, mga kapatid, sa ating gawain. Maganda, mga kapatid, na tayo ay sa gabing ito na bulay-bulay tayo sa salita ng Diyos na maunawaan natin Amen. ang mga kautusan ng ating Panginoon. Amen. Kasi pag naunawaan natin ang kautusan ng Diyos, hindi na tayo maniniwala sa mga taong nagsasalita na wala sa Biblia. Mhm. Yun yung tunay, mga kapatid. Kasi ang totoo nandito sa Biblia. Kasi ito ang banal na kasulatan ng Diyos. Huwag tayo maniwala sa mga gawa-gawa ng tao. Maniwala tayo sa kautusan ng Diyos. Kung ano na pakinggan natin, yung mga nalalaman sa ating puso na mga mali, ilabas natin. Itakwil natin sila na walang katotohanan ng kanilang mga gawain. Okay, sa gabing ito, mga kapatid, sa ating share sa bawat isa sa atin na mga kapatid dito sa mundo ito, kayo ay handa kayo tumanggap ng salita ng Diyos. Amen. Sa Amen. Levitico chapter 26, ang aking share na pinagkaloob ng Diyos na ipahayag sa uso ko. Okay, simula tayo, mga kapatid. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alanghalang na bato o batong may larawan para sambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Hallelujah. So, ang Diyos, huwag daw tayo sasamba sa mga anumang inukit na imahen sa mundong ito. Kundi ang tunay na Diyos ang sambahin natin. Ang tunay na Diyos, kundi sa Espiritu tayo sasamba. Amen. Yun yung tunay ng ating Panginoon. Mhm. Yung tunay na pagsamba sa Kanya sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Tama. Huwag tayong tatanggap, huwag tayong maniniwala sa mga inukit na mga gawa ng tao, mga imahe. Kasi kung yan yung sinasamba nyo, dapat may buhay yan. Wala namang buhay yan eh. Sundin ninyo ang pinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. At igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Igalang natin ang pinagtitipunan natin para sambahin natin siya. Pinapagalang ng ating Panginoon. Bigyan natin ng kagalang-galang. Sundin natin ang mga pinapagawa ng ating Panginoon. Sa araw ng papahinga natin, pamamahinga natin, sundin natin ang pinagkaloob ng Diyos
kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, paulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kasi pag sumunod tayo sa kautusan ng Diyos, masagana ang matatanggap natin mga kapatid. Masagana ang pamumuhay natin. Kaya igihit kayo ng mga mabutil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay mapapagpatuloy hanggang sa panahon ng pag-aasig. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Habang tayo ay yung inan natin na una, hindi pa ubos, mayroon pa natitira mga kapatid. Kaya masagana pa ang ating pamumuhay. Hindi tayo mahubusan, hindi tayo magugutom. Kasi nung sabi ng ating Panginoon, yung mga unang inani natin, hanggat parating ang susunod na anian, mayroon pa natitira. Kaya masagana tayo kung tayo ay susunod sa Kanya. Bibigyan po ng kapayapaan ang inyong lupain. Kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin po ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Lahat, wala tayong kailangang katakutan, kundi mapayapa, mahimbing ang ating pagtulog o pamumuhay. Wala, tayo, talagang masagana tayo mga kapatid. Kasi ang Diyos ang ating kapiling. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban. O, tayo pa sasalakay sa ating mga kalaban. At papatayin ninyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100 at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Ang 100 piraso tatalo ng ilan? 10,000. Marami. Mga kapatid, maraming kalaban na tatalunin. Tayo, nasa 100 plus lang. Kaya talagang ang kalaban, walang hindi mananalo sa ating mga kapatid. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng mga ng mga kalaban. Inaarang niya mga kapatid ang ating mga binibigay ng Diyos na pangsangga sa mga kalaban natin. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad po ang aking pangako sa inyo. Iingatan tayo ng Diyos para matupad ang mga pangako sa atin. At dahil sa kasaganahan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati. Yung ani, mula pa sa dati. Ninyong inani, na hindi pa nahuhubos sa lalagyan, hanggang sa tumating ang bagong ani na papalit dito. Kaya, pag ang Diyos ang ating pinagkakatiwalaan, buong puso tayong titiwala sa Panginoon, hindi tayo maubusan mga kapatid. Amen. Hanggang yung dati mo pang mga stock, mayroon pa, parating pa.
bago dumating yung mga bagong ani, mayroon pa tayong natitira. Kaya masagana mga kapatid. Maninirahan ako kasama ninyo. Maninirahan ang Diyos nagkapiling natin. Hindi ko kayo papabayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos ninyo. At patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Patuloy tayo mga kapatid. Patuloy tayo mga anak niya. Kung tayo ay buong puso natin na tumatanggap tayo sa kanyang mga salita. Ako ang Panginoon ng inyong Diyos na naglalabas sa inyo sa Egypto. Para wag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Egypto. Pinalaya ko na kayo. Kaya wala na kayong dapat ikahiya. Pinalaya na tayo ng Diyos sa anong bagay na mga kasalanan. Kasi sa lugar ng mga nauna sa Egypto, yung iba doon, mga hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kasalanan. Kaya tayo, kung tayo ay iniwalay ng Diyos, patuloy tayo sa Kanya. Masagana tayo sa Kanya sa pamumuhay. Kasi iniwalay na tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Okay. Ito naman sa mga kaparusahan mga kapatid. Sa sumusuway sa ating Panginoon. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, dinalabag natin ang kasunduan ng ating Panginoon sa atin. May kasunduan sa atin ang Diyos. Kaya tayo tinubos niya, may kasunduan ang ating Panginoon sa atin. Kaya napakaganda mga kapatid ang salita ng ating Panginoon, kautusan ng Diyos. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisinda sa takot dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling. Padadalhan ng mga sakit na hindi gumagaling. At lagnat na magpapadilim ng inyong paningin. At magpapaina ng inyong katawan. Magtatanim kayo, pero hindi rin ninyo pakikinabangan. Dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban. At kukunin nila at kakainin ang inyong mga ani. Wala tayo mga kapatid. Ito ang kaparusahan ng Diyos sa hindi sumusunod at sa mga sumusuway sa Kanya. Hindi. Lalagnatin. Ito kasi pag linagnat, mangingina ang inyong mga katawan. May magtsatsaga kayo magtanim, mamunga man, ahanihin ng mga kalaban. Yun, hindi kayo bibigyan ng Diyos kasi paparusahan kayo ng ating Panginoon. Papabayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban. Papabayaan tayo ng Diyos na matalo kasi kayo ay matitigas ang ulo at kayong sasakupin nitong mga napupuot sa inyo at dahil sa takot sa kanila tatakas kayo kahit na walang umahabol sa inyo. Ito, alam na natin mga kapatid, kahit walang umahabol sa atin, tatakas tayo kasi may takot sa ating mga kalaban. Hindi natin maintindihan kung ano yon, mga kalaban na yon. Kasi ang Diyos ang nagbibigay noon kung ano
kung anong mga bagay na kinakatakutan ng mga suwayin sa ating Panginoon. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 bisis. Parurusahan na kayo ng 7 bisis. 7 bisis, mga kapatid. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Matitigang inyong mga lupain, matutuyot. Kasi walang ulan eh. Hindi papaulanin ng Diyos sa mga lugar na yon na mga makasalanan na tao. Mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho dahil wala kayong hahanihin sa inyong mga lupain. At hindi rin mamunga ang inyong mga purong kahoy. Hindi man uunlad, hindi lalago kasi wala na ulan. Hindi mabubuhay ang mga tinanim ng mga suwayin sa ating Panginoon. Mga suwayin. Ayaw sumunod sa ating Panginoon. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 bisis ang tindi ng parusa sa inyo. 7 bisis pa, ilan na yan? Hindi, yung una, 7. Susunod pa, 7 ulit. Yan, 14 na. 14 ang kaparusahan. Na matitindi pa, mas matindi pa. Kaya, napakaganda mga kapatid ng salita ng Diyos. Dadalhin ko kayo ng mababangis na ayo at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kakaunti na lang. Lahat ng mababangis na hayop o anong mga hayop na makikinig at patuloy pa rin na susuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 bisis. Ipapasalakay ko kayo